Misteryo sa aming baryo. Sa isang tahimik at maliit na baryo sa probinsya, may isang lalaki na nagngangalang Miguel. Isa siyang mangingisda na kilala sa buong lugar dahil sa kanyang matatag na pananampalataya at pagiging mapagmahal sa kanyang komunidad. Isang gabi, habang naglalakad si Miguel patungo sa kanyang bahay matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, napansin niyang may kakaibang anino na sumusunod sa kanya. Hindi siya masyadong natakot dahil palagi naman siyang napapadaan sa madilim na kagubatan patungo sa kanyang tahanan. Subalit, hindi niya napigilan ang kakaibang pakiramdam ng takot na bumalot sa kanyang puso. Nang makarating siya sa kanyang bahay, may narinig siyang mga kakaibang ingay mula sa labas. Agad siyang lumabas upang alamin ang pinagmulan ng mga tunog. Sa kanyang pag-aalinlangan, napansin niyang walang anuman sa paligid. Subalit, hindi niya napigilan ang kanyang pag-aalala. Ang mga kapitbahay ni Miguel ay nagsimulang magkaroon ng kakaibang mga karanasan. May mga nag-aangkat ng tila ba napakalaking ibon ang kanilang naririnig tuwing gabi, at may ilan ding naguulat ng hindi maipaliwanag na pagkakakitaan ng mga anino sa labas ng kanilang mga bintana. Isang araw, habang si Miguel ay naglalakad papunta sa merkado, nadatnan niyang nag-uusap ang kanyang mga kapitbahay sa harap ng simbahan. Sila ay puno ng takot at agam-agam dahil sa mga kakaibang pangyayari na kanilang nararanasan. Isang matandang babae, si Aling Marta, ang lumapit kay Miguel at may ibinulong sa kanya. "Anak, may sinapantahang masamang kaganapan sa ating baryo. Sinasabi ng matatanda na bumabalik na naman ang manananggal," sabi ni Aling Marta. Si Miguel ay nagulat at kinilabutan sa kanyang narinig. Ang manananggal, ang nilalang na kilala sa paghihiwa ng kanyang katawan at paglipad papalayo para hanapin ang kanyang biktima. Ito ay isang matandang alamat na umiikot sa kanilang baryo, ngunit para kay Miguel, tila ba ito ay muling nabubuhay. Hindi siya makapaniwala, ngunit napagtanto niyang kinakailangan niyang protektahan ang kanyang komunidad. Sa gabi, habang naglumasid si Miguel sa gilid ng kanyang bahay, napagtanto niyang may isang anino na gumagalaw sa itaas ng kanyang bubong. Paminsang dumadako ito sa bubong ng mga kapitbahay, tila ba naghihintay ng tamang pagkakataon para sumugot. Sa paglipas ng mga araw, dumarami ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. May mga nawawalang hayop, at may mga tao ring biglang nagiging mabigat ang kalooban at tila ba nahihirapang huminga. Lalong lumalalim ang takot sa puso ng mga tao, at sa tuwing maglalakad ka sa madilim na kagubatan, maaaring madinig ang menhing ingay ng pakpak na tila ba naghihintay na sumugot. Hindi na kayang tiisin ni Miguel ang pag-aalala at takot sa kanyang puso. Sa isang gabi, nagdesisyon siyang patunguhin ang puno ng balete, isang matandang puno na itinuturing na sagrado sa kanilang baryo. Doon, nakatagpo siya ng isang matandang mangkukulam na kilala sa kanyang abilidad sa mga ritual at panawagan ng mga espiritu. Ang manananggal ay nagbabalik, at tanging ang puso ng tapat na mangingisda ang makapagtatapos sa kanyang pagbabalik. Ngunit ang panganib ay nagtatago sa dilim, at hindi basta-basta mapipigilan, sabi ng matanda. Tinuruan si Miguel ng matanda ng mga ritual at dasal na magbibigay sa kanya ng lakas at proteksyon laban sa manananggal. Dala ang kanyang tapang at pagmamahal sa kanyang komunidad. Nagdesisyon si Miguel na harapin ang nilalang na nagbabalik mula sa kamalian. Sa susunod na gabi, sa kabila ng madilim na kagubatan at tila ba bumabalot na kadiliman, hinanap ni Miguel ang manananggal. Nakatagpo siya ng isang matindi at nakakatakot na laban, ngunit dala ng kanyang tapang at lakas, nagtagumpay si Miguel sa pagtutulak pabalik sa kanyang yungib ang manananggal. Ngunit,
Ang kanyang tagumpay ay hindi nagtatapos doon. Isang bagong panganib ang sumiklab sa baryo, at mas matindi pa ito kaysa sa manananggal. Ang kwento ng takot at pag-asa ni Miguel ay magpapatuloy, ngunit saan haantong ang kanyang paglalakbay sa kakaibang dilim na bumabalot sa kanilang baryo. Sa kabila ng tagumpay ni Miguel laban sa manananggal, hindi napawi ang dilim na bumabalot sa kanilang baryo. Ang gabi ay nagdulot ng isang mas malalim na kaharian ng takot at kakaibang pangyayari. Isang umaga, nagising si Miguel na puno ng pangamba. Napagtanto niyang ang mga tao sa kanilang baryo ay nag-iba na. May mga mata na puno ng lungkot at takot, tila ba hinahanap ang kapayapaan sa gitna ng kakaibang pagkatakot. Ang mga bata ay hindi na masigla at malakas tumawa, kundi tila ba may kakaibang tinatagong lihim sa kanilang mga puso. Ang simbahan, na dating puno ng pag-asa at pananampalataya, ay tila ba napuno na rin ng kadiliman. Si Father Antonio, ang pari ng baryo, ay mayroong mabigat na kalooban. May mas malalim pang kasamaan na bumabalot sa ating baryo, bulong niya kay Miguel nang sila'y magkaharap. Napagtanto ni Miguel na ang kanyang tagumpay laban sa manananggal ay tila ba nagbukas lang ng mas nakakakatakot na realidad. Ang baryo ay napasailalim sa sumpa ng isang matandang mangkukulam na nag-aalay ng puso ng mga inosenteng nilalang sa kanyang kadiliman. Habang lumilim ang gabi, dumarami ang mga bangungot at pananaginip na bumabalot sa kanyang isipan. Ang dilim ay tila ba humahapit na parang malamig na hangin na nagdadala ng kakaibang pangamba. Sa kanyang mga pagmumuni, napagtanto niyang siya ang huling pag-asa ng kanyang baryo. Nang magtagumpay si Miguel na mapagtanto ang orihinal na ritual na itinuro sa kanya ng matandang mangkukulam, tila ba nagbago ang lahat. Ngunit sa halip na kapayapaan, lalo lamang tumindi ang kakaibang mga pangyayari. May mga multo na naglalakad-lakad sa ilalim ng buwan, nagdudulot ng matinding pangamba sa lahat. Sa isang gabi, habang si Miguel ay nagmamasid sa tabi ng puno ng balete, bigla siyang nadama ng malakas na hangin at tila ba may mga anino sa kanyang paligid. Inisip niya na matagumpay na niyang napawi ang sumpa, ngunit hindi pa rin tapos ang pagsubok. Narinig niyang may tila ba hindi kapani-paniwala at malakas na tawa mula sa kagubatan. Doon siya tinabihan, handa na sa anumang lalabas mula sa dilim. Sa kanyang pagmamasid, biglang lumabas sa kakahuyan ng mga anino ng mga inosenteng puso na kanilang inialay sa matandang mangkukulam. "Salamat, Miguel," bulong ng mga anino habang sila'y humahakbang palapit. Ang kanilang mga mata ay puno ng utang na loob, ngunit sa bawat hakbang, lalong tumitindi ang takot na nadarama ni Miguel. Dahil sa hindi malamang pangyayari, ang mga anino ng mga inosenteng puso ay naglaho na parang usok sa kagubatan. Ngunit hindi pa rin natapos ang gabi. Nag-umpisa ang isang masalimuot na pag-atake ng mga mulayong nilalang sa kanilang baryo. Ang langit ay napuno ng malakas na ugong at tila ba ang buong kalikasan ay nagmumula sa kanilang galit. Si Miguel ay nagsimulang sumigaw ng mga dasal, ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumamo, mas lalo lamang sumidhi ang galit ng mga maligno. Ang kanyang baryo ay tila ba nahulog sa isang kaharian ng kadiliman. Paunti-unti, ang mga tao sa kanilang baryo ay naglalaho, isang-isa. Ang mga anino ng mga inosenteng puso ay nagbabalik upang hatiin si Miguel, na ngayoy tila ba huling natirang tagapagtanggol ng kanilang baryo. Habang ang takot at kaba ay bumabalot sa puso ni Miguel, ang buwan ay unti-unting namumutawi mula sa ulap, nagbibigay liwanag sa malakas na madilim na kagubatan. Sa likod ng kanyang takot, sumulpot ang isang lihim na lakas na nagbigay liwanag sa kanyang mga mata at nagtanghal sa kanyang tapak.
Ngunit ang tanong ay, ano pa ang kakayahan ni Miguel laban sa matindi at masalimuot na kadiliman na naglalamay sa kanilang baryo? Sa kabila ng takot at pangamba, si Miguel ay nagpasyang lumaban. Binuo niya ang kanyang loob at nagtagumpay siyang tindigan ang sarili laban sa pag-atake ng mga maligno. Sa dilim ng kagubatan, naririnig niya ang nakakatakot na mga hagikot at tinig ng mga anino na bumabalot sa kanilang baryo. Isang malakas na bagyong sumiklab, nagdadala ng malupit na ulan at kidlat. Ang kalikasan ay tila ba nagngangalit sa galit, naglalaro sa mga damdamin ng takot at pag-aalala ni Miguel. Ang mga anino ay naglilitaw at nagdadala ng kakaibang dilim, naglalakbay papunta kay Miguel na tila ba siya'y hinahanap. Bawat hakbang ni Miguel ay may kasamang pag-asa at tapang. Iniisip niya ang mga tao sa kanyang baryo at ang kanilang mga inosenteng puso na ngayon ay nagiging alipin ng kadiliman. Tinataglay ni Miguel ang lihim na lakas na nagsilbing ilaw sa kanyang landas, ngunit sa kaharian ng dilim, tila ba hindi sapat ito. Nang makarating si Miguel sa sentro ng kagubatan, isang malaking puno ang biglang umusbong. Ang katawan ng puno ay may mukha ng mga maligno at sa mga dahon ay may mga larawan ng mga inosenteng puso na kanilang inialay. Ang mga mata ng puno ay nagningning at sumabog ng apoy, naglalabas ng masalimuot na sigaw na pumukaw sa takot ni Miguel. Dumating ka sa aming teritoryo, Miguel, sabay taas ng mga kamay ng mga maligno na tila ba naghahanda na sa isang ritual na hindi kayang tansyahin ni Miguel. Ngunit hindi nagpadaig si Miguel. Binigkis niya ang kanyang kaharian ng tapang at lakas, at sa kanyang harapan ay ipinagpatuloy ang ritual na itinuro ng matandang mangkukulam. Binasa niya ang kanyang sarili ng banal na tubig at itinuro ang kanyang mga kamay sa direksyon ng maligno, nagdadala ng lihim na kapangyarihan sa bawat hakbang niya. Nagsimula ang isang makapangyarihang laban. Ang kagubatan ay nagliliyab sa apoy, at ang hangin ay nagiging bug zone ng enerhiya. Mga anino ang lumabas mula sa mga puno, subalit sa kabila ng kanilang kaharian, si Miguel ay tila ba hindi naglalaho sa kadiliman. Ang buwan ay biglang nagliyab ng mas malakas, nagdala ng ilaw at pag-asa. Isang malakas na kidlat ang sumabog sa kalangitan, tila ba nagbibigay aliw sa kanilang munting planeta. Ang mga maligno ay unti-unting naglalaho, nagdadala ng mga utos na hindi kayang pangunahan ni Miguel. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may isang anino na hindi naglalaho. Isang mapanakit na tinig ang nagmumula sa dilim, nagdadala ng pangamba sa puso ni Miguel. Hindi mo kami maaaring hadlangan ng tuluyan, Miguel. Kami nag-aantay sa pagbabalik. Sa pagtatapos ng ritual, naglaho ang dilim sa kagubatan, at ang katahimikan ay bumalik sa kanilang baryo. Ngunit ang mga sinabi ng anino ay nag-iwan ng agam-agam sa puso ni Miguel. Ano ang kahulugan ng kanyang mga sinabi? Ano ang ibig sabihin ng kanyang pangako? Habang ang buwan ay pabagzo-bagzo na naglalaho sa ulap, nagiging malamig na hangin ang nagdadala ng kakaibang tila ba pangako. Si Miguel ay nananatili sa kanyang baryo, handang harapin ang anumang masalimuot na pangyayari na maaaring humantong sa pagbabalik ng kadiliman sa kanilang lugar. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo ni Miguel pagkatapos ng makapaninding laban sa mga maligno. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay tila ba isang migsing pahinga lamang bago ang pag-atake ng mas malupit at mas maitim na puwersa. Isang gabi, habang si Miguel ay natutulog ng tahimik sa kanyang bahay, napagtanto niyang may kakaibang presensya sa paligid. Ang hangin ay napuno ng kakaibang amoy, at ang katahimikan ay tila ba nagiging mas makapal at mas nakakakaba. Hinanap ni Miguel ang pinagmula ng kanyang takot, at napunta siya sa isang lumang puno sa tabi ng kanyang bahay.
Sa ilalim ng sinag ng buwan, nakita niya ang anino ng isang babae. Ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang kutis ay tila ba nangangitim sa dilim. Tinutukoy siya ng mga matatanda sa baryo bilang sumpang babaeng mangkukulam, isang nilalang na itinuring na nawala na sa kanilang mga alaala ngunit tila ba bumabalik na may mas malupit na hangarin. Hindi mo kami natapos, Miguel, sabay baba ng babae mula sa kanyang itaas. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng bangungot sa puso ni Miguel. Isang malamig na hangin ang umiikot sa paligid habang ang sumpang babaeng mangkukulam ay lumalapit kay Miguel. Tinutukoy niya ang ritual na tinagumpayan ni Miguel. Isinusumpa siya at ang kanyang baryo sa mas matindi at mas masamang kapangyarihan. Sa pagkakarating ng sumpang babaeng mangkukulam sa tapat ni Miguel, biglang tumigil ang oras. Ang mga bituin sa kalangitan ay naglaho, at ang buwan ay nagdulot ng mas maitim na liwanag. Naramdaman ni Miguel ang lamig ng kanyang katawan, tila ba kinakagat ng mga aninong hindi nakikita. Ang sumpang babaeng mangkukulam ay lumapit kay Miguel, at ang kanyang mga mata ay nagningning ng mas malupit na lihim. Hindi ka makakatakas sa aming kapangyarihan. Ang baryo mo ay aming aangkin, at ikaw ay aming gagawing alipin. Bulong niya na tila ba kinikilabutan ng buong katawan ni Miguel. Dahil sa kapangyarihan ng sumpang babaeng mangkukulam, unti-unti itong pinauusad ang oras. Ang kanyang mga kamay ay bumabalot sa paligid ni Miguel, nagdudulot ng malamig na hapdi. Ang kanyang mga paa ay unti-unting naaagnas ang lupa, at ang mga puno sa paligid ay nagiging lupa na tila ba lumalapat sa kanyang katawan. Sa pagkakagapos sa kanyang kapangyarihan, si Miguel ay naiipit sa isang mundo ng dilim at pangamba. Hindi niya alam kung paano ito nangyari, ngunit tila ba ang baryo niya ay nilalamon na ng masamang kapangyarihan. Ang mga nagdaang tagumpay niya ay tila ba naglaho sa harap ng bagong hamon na hinaharap. Habang si Miguel ay isinusumpa at nilalamon ng kadiliman, ang kanyang mga mata ay biglang nagliyab ng ilaw. Isang napakaliit na bahagi ng kanyang tapang at pag-asa ang nananatili, at sa ilalim ng pag-aalab na iyon, tila ba nagbabalik ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga kamay ay nag-alsa at hinaharap niya ang sumpang babaeng mangkukulam ng may matinding determinasyon. Hindi mo kami magiging alipin, at hindi mo maaaring angkinan ang baryo ko, sigaw ni Miguel. Nagdadala ng lihim na lakas mula sa kanyang kakaibang karanasan. Sa pagtatapos ng kanyang sigaw, ang oras ay biglang bumalik sa normal. Ang sumpang babaeng mangkukulam ay nagsilbing sahig ng kagubatan, at ang dilim ay unti-unti nang naglalaho. Ang mga bituin sa kalangitan ay nagliwanag ng mas maliwanag, at ang buwan ay nagdala ng liwanag na nagpapakita ng tagumpay ni Miguel. Ngunit ang sumpang babaeng mangkukulam ay hindi natitinag. Ang kanyang mga mata ay nagliyab ng galit at pagkakatalo. Hindi mo kami maaaring talunin ng tuluyan. Ang aming kapangyarihan ay walang hanggan. Ang huling salita nito bago mawala sa hangin. Naiwan si Miguel na humihinga ng malalim, nagtatagumpay sa kanyang paglaban. Subalit ang tanong ay hindi pa rin natatapos. Ano pa ang mga pagsubok na naghihintay sa kanilang baryo, at kung ano ang mga hindi pa natuklasang kaharian ng kadiliman. Matapos ang madugong laban kay sumpang babaeng mangkukulam, nag-iba ang atmosfera sa baryo ni Miguel. Ang dilim na bumabalot sa kagubatan ay naiwan, ngunit ang mga natirang takot at pangamba ay nananatili. Ang mga tao sa baryo ay naglakas loob muling magtulungan upang mabawi ang kaharian ng liwanag at kapayapaan. Sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi nagtagal at nagsimulang mangyari ang kakaibang mga pangyayari sa baryo. Muling nabalot ng misteryo ang kanilang kapaligiran.
Mga anino na tila ba naglalakad-lakad sa ilalim ng buwan. Mga malamig na hangin na nagdadala ng mga naglalakihang kahulugan ng hinanakit, at mga kakaibang boses na naririnig tuwing gabi. Isang malalim na pangamba ang bumabalot sa mga tao sa baryo. Anino ng takot na tila ba hindi natitinak. Sa paglipas ng mga araw, nadiskubre ni Miguel ang isang lumang aklat sa piling bahagi ng kanyang tahanan. Isang aklat na puno ng mga ritual at pagsusumpa na maaaring nagdulot ng pangamba sa kanilang lugar. Mula sa mga nakasaad sa aklat, natuklasan ni Miguel na ang sumpang babaeng mangkukulam ay maaaring nag-iwan ng isang hindi matapos-tapos na sumpa. Naalarma si Miguel at agad na ipinaalam sa ibang mga tao sa baryo ang kanyang natuklasan. Ang kanyang mensahe ay nagdala ng malalim na pangamba at agam-agam. Ang sumpa, tila ba nagkakaroon ng mas malupit na epekto, at ang kanilang baryo ay patuloy na binabaybay ng kadiliman. Isang gabi, habang si Miguel ay nagmamasid sa kanyang bintana, napansin niyang ang buwan ay paminsang nawawala at lumilitaw sa malamig na dilim. May mga multo at anino na tila ba naglalakad-lakad sa ilalim ng kanyang bubong, nagdadala ng malamig na kaba sa kanyang puso. Dahil sa takot at pangamba, nagpulong ang mga tao sa baryo upang hanapin ang paraan na masugpo ang sumpang bumabalot sa kanilang lugar. Sinimulan nila ang isang masusing pag-aaral sa aklat na natuklasan ni Miguel, at dito'y natuklasan nila ang kasaysayan ng isang babaeng mangkukulam na matagal nang nakalibing sa lugar na iyon. Ang mga ritual na itinuturo niya ay isang uri ng pagsusumpa na nagdudulot ng matindi at matagalang sumpa. Sa pangunguna ni Miguel, nagsimula silang isagawa ang ritual ng pagtatanggal ng sumpa. Ngunit ang bawat galaw at dasal ay tila ba nagiging mas malabo at mas malabo, habang ang kadiliman ay unti-unting sumasaklaw sa kanilang mga puso. Ang buwan ay nagiging mas malamlam, at ang mga anino ay lumalabas ng mas matindi. Isang gabi, sa kalagitnaan ng ritual, ang aklat ay biglang nag-iba ng pahina ng mag-isa. Ang mga titik at simbolo ay nagliliparan, tila ba nagdadala ng mas malupit na lakas sa kanilang lugar. Ang hangin ay naging masigla at tila ba may kakaibang puwersa na nagdadala ng bagong takot sa kanyang baryo. Ang mga tao ay napagtanto na ang sumpang babaeng mangkukulam ay hindi natitinag at may mas malalim pang kapangyarihan na naiiwan. Nalalapit na ang kaganapan na magdadala ng pangitain ng pagpapahirap sa kanilang lugar. Habang si Miguel ay naglalakad sa madilim na kagubatan, ang mga anino at multo ay naglilitaw, nagdadala ng tila ba di matapos-tapos na pananakot. Ang buwan ay unti-unting naglalaho, nagdadala ng mas matindi at mas maitim na kadiliman. Sa pagtatapos ng ritual, ang buwan ay sumiklab ng masilayan ng makulay na liwanag. Subalit, tila ba muling nagbalik sa kanyang kaharian ng dilim ang sumpang babaeng mangkukulam. Ang kanyang malupit na tawa ay nagigisa sa hangin, nagdadala ng pangitain ng maitim na hinaharap para sa kanilang baryo. Ang takot sa puso ni Miguel ay unti-unting napalitan ng matinding determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng lihim na lakas, at ang kanyang tinig ay sumiklab sa gitna ng madilim na kagubatan. Hindi ako susuko, ang sigaw ni Miguel. Nagdadala ng pangako ng isang uling paglaban para sa kanyang baryo at sa lahat ng mga buhay na nagtatangkang mamuhay sa kadiliman ng kagubatan. Sa paggising ni Miguel, napagtanto niyang ang kanyang buong katawan ay nanigas sa pangangato. Ang pagkakabalot ng dilim sa kagubatan ay tila ba mas naging mabigat at mas masalimuot. Ang kanyang baryo ay nasasakupan na ng isang mas malupit na puwersa ng kadiliman. Ang buwan, na dati nagbibigay ng liwanag at kapanatagan, ay tila ba napalitan ng isang mapanagot na anyo.
Ang kanyang kaharian ngayon ay puno ng matindi at nakakasindak na dilim. Naglalakbay si Miguel patungo sa sentro ng kanyang baryo. Ang kanyang pag-asa ay tila ba isang mumunting apoy sa gitna ng makapal na kadiliman. Ang mga anino at multo ay naglilitaw, at ang kanilang mga mata ay pumipintig ng matinding galit. Ang hangin ay humihipog ng mga kakaibang tinig, nagdadala ng malamig na kaba sa puso ni Miguel. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, siya ay naglakas loob at nagpatuloy. Nang makarating si Miguel sa gitna ng kanyang baryo, napagtanto niyang ang kanyang mga kababayan ay parang mga walang kaluluwa. Ang kanilang mga mata ay puno ng dilim at pagkakawala ng buhay. Tilan ba sila'y nagiging mga alipin ng kadiliman na bumabalot sa kanilang lugar? Nag-uunahan ang mga anino at multo patungo kay Miguel, tila ba nagdadala ng masalimuot na intensyon. Ang kanyang paligid ay napuno ng mga tinig na naghihingalo at mga aninong naglalakbay patungo sa kanya. Ngunit si Miguel ay hindi nagpadaig, nagbabalik loob sa kanyang tapang na tila ba nagmumula sa kanyang puso. Sa gitna ng madilim na gabi, napagtanto ni Miguel na ang lahat ng ito ay isang malupit na pangarap. Ang mga pangyayaring ito ay isang misyon na kanyang kinakailangan talunin. Napagtanto niya na ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa mga maligno kundi pati na rin sa kanyang sariling takot at pangamba. Isang masalimuot na yugto ang sumunod. Ang kanyang paglalakbay ay nagdala sa kanya sa harap ng isang masalimuot na altar na puno ng mga kasaysayan ng kadiliman. Ang mga ritual at dasal na tila ba nagdadala ng mas malupit na kapangyarihan ay unti-unting nagsimula. Ang buwan ay lumabas mula sa ulap, nagbibigay liwanag sa kanyang paligid. Ang dilim ay tila ba unti-unting umaatres. Subalit ang mga anino at multo ay mas lalong nagiging masalimuot. Tila ba hindi natitinag sa harap ng liwanag na bitbit ng buwan. Nagdadasal si Miguel ng masalimuot na dasal, tila ba nagmumula sa pinakaloob ng kanyang puso. Ang kanyang tinig ay nagliyab ng lihim na lakas, at sa kanyang paligid ay nagbigay liwanag ang mga munting kandila na nagtatampok sa kanyang altar. Nang biglang huminto ang kanyang mga panalangin, ang buwan ay biglang nawala, at ang kanyang paligid ay bumalik sa kadiliman. Ang altar ay nagiba ng anyo, at ang mga tinig ng mga maligno ay nagsimulang sumigaw ng masalimuot na paghamon kay Miguel. Dito ka natitinag, Miguel. Wala kang magagawa laban sa amin. Ang baryo mo ay magiging aming kaharian ng kadiliman. Ang malakas na sigaw ng sumpang babaeng mangkukulam, na tila ba nagmumula sa mas malupit na dilim. Ngunit si Miguel ay hindi nagatubiling humarap. Sa ilalim ng kanyang mga mata, ang kanyang mga kababayan ay unti-unting bumabalik sa normal. Nagbabalik ang kulay sa kanilang mga mata at pag-asa sa kanilang mga puso. Isang lihim na lakas ang bumabalot sa kanilang baryo, at tila ba ito'y nagmumula sa tapang ni Miguel na nagmula sa kanyang puso. Ang sumpang babaeng mangkukulam ay nagpadala ng malakas na kanyang kapangyarihan, tila ba nagbibigay ng kanyang pinakamalupit na sumpa. Subalit, sa kabila ng lahat, si Miguel ay nanatili matatag. Ang lihim na lakas na kanyang dala ay nagbigay liwanag sa kanyang katawan, nagdadala ng liwanag sa kanyang baryo. Ang mga maligno ay unti-unting naglalaho, nagtatagumpay ang lihim na lakas ni Miguel na nagmumula sa kanyang tapang at pag-asa. Ang kanyang baryo ay bumalik sa normal, ngunit ang hamon ay hindi patapos. Si Miguel ay nangakong mananatiling bantayog ng liwanag at tapang sa harap ng anumang kadiliman na maaaring dumating sa kanilang lugar. Sa huling pag-atake ng sumpang babaeng mangkukulam, nagtagumpay si Miguel sa kanyang masalimuot na laban. Ang kadiliman sa kanyang baryo ay napalitan ng masigla at makulay na liwanag.
Ang mga tao sa baryo ay nagbalik sa kanilang dati, puno ng pag-asa at tuwa. Nagkaroon ng malakas na pagtitipon sa sentro ng baryo upang pasalamatan si Miguel sa kanyang matapang na paglaban. Ang mga tao ay nagbigay pugay sa kanyang tapang at determinasyon na nagdala ng tagumpay. Si Miguel, bagamat pagod sa kanyang mga laban, ay puno ng galit at pasasalamat sa kanilang suporta. Sa gabing iyon, ang buwan ay nagbigay liwanag sa kanyang baryo, tila ba nagbibigay ng pagkilala sa kanilang tagumpay. Ang dilim na minsan ay bumabalot sa kanilang lugar ay unti-unti nang napalitan ng makulay na kinabukasan. Ang baryo ni Miguel ay nagtulungan upang muling itayo ang kanilang simbahan, na ngayon ay puno ng pag-asa at pananampalataya. Si Father Antonio, na naglingkod ng buong tapang sa gitna ng krisis, ay nagbigay ng misa na puno ng pasasalamat sa tagumpay ng kanilang baryo. Si Miguel, na kinilala bilang bayani ng kanilang lugar, ay nanatiling humble at nagbigay pugay sa tulong at suporta ng kanyang mga kababayan. Bagamat nakakita sila ng kaharian ng kadiliman, ang pagkakaisa at pagmamahalan sa kanilang baryo ay nagdala ng liwanag at tagumpay. Ang buwan ay naglakbay sa kalangitan, at ang kanyang liwanag ay nagdala ng kapayapaan sa bawat sulok ng baryo. Sa huli, ang dilim ay tuluyan ng nawala, at ang baryo ni Miguel ay bumalik sa kanyang dati, puno ng pag-asa at masigla sa kanyang makulay na kinabukasan. Salamat muli sa inyong suporta. Sa bagong kwento na naman ng katatakutan, huwag kakalimutang mag-subscribe, like and share. Salamat hanggang sa susunod na kwento ng katatakutan dito sa Kwento ng Kaba.